What's up mga kamaster? Panibagong araw, panibagong vlog, panibagong pakikibaka na naman sa ibang bansa mga kamaster. So, meron tayong Renault Duster. Ito yung ating gagawin ngayon. So, ang problema nito, overheating. Sinagad din ng temperature alarm 139. So, yun mga master. Ang ating pinsan ng ano to, Nissan, Renault. Kaya ang isa pang problema yung harness mga master. Tingnan nyo, sira na yung insulator ng wiring harness. So isa pang problema natin to. Pwede tayo magpalit ng harness. Hindi naman tayo nagbabayad eh. Gago! So orderin lang natin. So yun po mga master ang ating umpisahan. Ang ating Duster na overall ko na dati. Ito siguro mga 3 years or 4 years ago. Ito 2015 model to mga master. Renault Duster. Ito yung pinaka wala ring tibay na maasahan dito sa mga Renault na to. Bari mo mga master to, maglilinis ka lang ng throttle body. Ayan o, wala, hindi mo ma-access yan. Hindi mo matatanggal tong air duct nga pag nasa makina. Either na magtanggal ka ng intake manifold para lang matanggal mo tong damo na plastic na to. So dalawang variant to. Yung isa matatanggal mo nang hindi mo tinatanggal yung manifold kasi may maluwag dyan. Tumatama kasi ito dun sa wiper housing mga master. Kaya hindi mo matatanggal to ng ano, ng hindi ka nagtatanggal ng manifold. So ayun po ang ating bagong trabaho. So sira na rin yung timing belt, puro crack. Pinalitan ko na dati to. Crack nyo. May ganun yung X para yun po ang body construction ng makina. Pag natanggal mo tong bracket na to, yung power steering, alternator, compressor, tensioner, idler, pag natanggal mo yun mga master, ang liit na lang ng makina tinitingnan. Ayun lang nagpapalaki sa harapan, kaya kala mo malaki yung makina. So malala din yung pagka-overheat nito, baka madali rin yung ano, yung cylinder head. Ay sus Mariuse! Pinasurface ko na dati to eh. Malaki rin yung natabas nito. So titignan natin mga master kung ano yung ating magagawa sa Renault na Duster na to. So yun po, umpisahan na natin ang pagbabaklas. Kakatayin na natin. Diyan lang po kayo mga master. I-update ko kayo pag nakatay ko na. So mga master, naubaran na natin yung Duster. Sana all. Duster ang inubad. Renault mga master, ito yung timing belt nyo. Tira na rin yung timing belt. Puro ng crack. So ayan o. Hindi man nadali sa overheating to, madadali sa ano, timing belt broken. So yan po ang ano nya. Ang liit lang ng makina, ganyan na lang. Itong mga bracket sa accessories ang marami mga master. Tapos tanggal na yung manifold. Natanggal ko na rin ng roller nya at saka yung mga valve adjuster, hydraulic valve adjuster mga master. O yan po yung accessories, tanggal na. Throttle body ang mahirap tanggalin. Yung cover, ayan, tanggal na rin. So hindi ko muna tinanggal tong isang side na to. Checkin muna natin mga master kung malala ba yung tama. Pag may tama yung black, so
obligado tayong dismantle natin pati yung transmission tsaka itong accessories niya, yung bracket. Pagtanggal natin ang bracket na to, ang liit na lang ng makina, parang 3 cylinder lang mga master. Ayan po yung ano, ay yung valve. Ang kanyang cylinder head bolt ay E14. Ayan po, E14 Torex E14. Tapos yun, camshaft tanggal na. Body construction niya, ang starter niya nakatago dito sa tabi ng exhaust manifold. Ang bira dito. Ito ba naman lalagay? Siyempre mainit dyan. Ang harness niya talagang sunog na. Ayan. Ito sa solenoid. Tapos itong positive. Yan po ang kanyang, kaya yung harness papalitan na to. Obligadong palitan. Pag hindi ba naman pinalitan to, kakaproblema din sa electrical, baka masunog lang yung sasakyan. So re-recommenda natin yun. Depende sa manager kung anong i-approve ba o hindi. Bahala na siya pag hindi niya napupa. Kung naiwan na hydraulic valve adjuster. Ito po yung kanyang roller. Compare natin sa Camry. Yung pang Camry. Yan po yung roller niya. Ang camshaft. Ayan, camshaft. Ganyan lang po yan. Balik na natin po. So, nung ginawa ko to, pinalitan ko na to. Bago na tong water pump na to, pinalitan ko na. Tapos itong idler, papalitan ko na yan. Pati yung tensioner to, papalitan ko na rin to. Pero maayos pa yung pulley. Kasi naman isugal mo yung trabaho mo. Hindi naman ikaw ang bumibiling pyesa mga master. Kaya palit lahat yan. Ang timing nito, meron siyang special tools. Meron kang mabibili pero pwede ka rin naman mag-fabricate. Ako nag-fabricate ako ng para sa camshaft dito. So, gumawa ako ng flat bar. And then meron tong, tanggalin mo tong E14 na yan. Tanggalin mo yung E14 na yan mga master. At i-ano mo dyan yung crankshaft para sa timing, para sa top dead. Then lagay mo na yung takip. Tatakpan mo na bago mo ita-timing. Tapos lagay mo lang dito yung ano, special tools. So yun. Maladungis. Wala naman leak yung. Ang problema lang dito, baka may tama yung block. Hayop kasi yung ano, hayop kasi yung pangalan ng driver, kaya hayop magmaneho. So yun po mga master, update ko kayo. Tatanggalin na natin yung cylinder head para makita natin ang final judgment niya. So, update ko kayo mga master. A few moments later. Yan po mga master ang cylinder block niya. Ang cute ng mga piston, parang piston lang ng motorsiklo. So ayun yung kasayon yung block, matibay ito. Matibay yung block. Ewan ko kung wala man tama ito mga master. Piston medyo kumalog. Tiba yung block. Parang block ng Innova. Yan po yung malaki pa yung bracket sa block. Ang maganda dito, i-repress lahat para makita natin kung baka may tama yung bearing.
tayo ang madadali. So, ayan yung bagong dating. Ayan, Toyota Camry. Pangalawang na-overhaul na to dati. Around 1 million yung kilometer na ngayon. So, ayan po ang problema. Dalawa, iba yung kulay. Yan po ang problema ng Camry. Ulit mo papalitan yung cylinder head. So, ito yung cylinder head ng Duster. Yung siyang mga corrosion. So lilinisin natin to, tapos susukatin natin ng straight edge. Natabas na to, ito na lang yung limit nya. Ganyan na lang kanipis. Wala nang 1 mm to. Okay. So lilinisin natin yan mga master. Gagamitin natin ng sandpaper at saka yung metal pad para bago natin padala sa machine shop, tayo nahahatol kung may tama yung cylinder head o wala. So dyan lang po kayo mga master, ililisin natin to at i-update ko kayo. Update tayo mga master dito sa Renault Duster. Naubaran ko na yung, tanggal ko na yung cylinder head. Yan, tinanggal ko rin nga pala yung flywheel at sineparate ko yung transmission nya. Yung may tagas kasi yung rear oil seal, kaya pinag-iwalayan ko na para ayun yung tagas niya mga master. Medyo mahirap kasi yung rear oil seal nito pag sa makina mo tatanggalin, masalimuot ang mga tornilyo ng transmission, ng gearbox. So ayan po yung block. Although meron siyang medyo konting tama, tinatry kong abulin sa liha sa sandpaper. So lalagay ko sa stand and then ipa-finalize ko kung papa-replace ko yung block para goods tayo mga master. Ayan po yung block, napakaliit, parang bulkan lang ng makina. Sira din kasi yung drain plug, so lubos-lubosin na natin ng kawang gawa. Gawin ko, babaklasin ko rin yung yung oil pan para magawa yung drain plug niya, magawa ng bagong thread, either na oversize ko or machine shop ko. Yun po yung papalitan lahat natin yan para sigurado. Tal di naman tayo nagbabayad eh. So yun po ang update sa Renault Duster. Yan po yung transmission nya. Ayan kasi yung leak nung nung rear oil seal. So minabuti ko ng baklasin. Although yun lang ang tatrabahuin ko, ang dami kong ginawa. Oil seal lang para mapalitan. Binaklas ko lahat ng pati harness, tinanggal ko na. Katsera yung harness na malutong. Yan po yung flywheel. Yung flywheel nasa flywheel pala yung crank sensor. Ito yung naka-attach dito sa transmission, dito sa yung crank sensor niya, nasa flywheel. Ito yung oil cooler. Matibay yung block, cast iron. So kung aluminum lang to, nasa 30 or 0.30 or 0.40 ang pagka-bend nito. So sinyet ko sa straight heads, nasa ano lang, kumakagat lang yung 0.005, kumakagat lang. So try ko mabulin sa sandpaper kung kaya. Pag hindi kaya, papamasin shop. So yun po ang update sa aking Duster, Renault Duster. Ayan po yung dumi pakaliit na makina, pero matulin to, matulin sa
sa mga Toyota Rush. Yun po mga master, update ko po kayo. Lalagay ko sa stand and then kakalasin ko yung sub crankcase or oil pan. Ayun po mga master, update tayo dito sa Renault Duster. So na-check ko yung block, wala namang siyang warpage, wala namang warpage yung block natin. So okay to. Tapos yung cylinder head, napadala ko na sa machine shop at dumating na siya. Meron pa siyang last one chance para dito sa cylinder head natin. Ayan pa yung limit niya. So, pwede pa siyang gamitin. Hindi ko muna siya pinalitan. So hindi na rin tatagal tong mga unit na to at papalitan na rin. So sabi ng manager, buuin ko muna at hindi mo napapalitan yung head. Tapos ito yung oil pump, tinanggal ko. Tapos oil seal. Ang problema lang dito, wala yung gasket ng ito, wala yung mga gasket na to, hindi available. So gagawin ko dito, isisilicone ko na lang ng black silicone ng Toyota. Nilinisin ko ng maayos, tapos i-silicone ko na lang. Then meron akong load na 3 private car. Service po nila ang aking mga ginagawa ngayon. Tapos ito yung overhauling kit na kalaki-laki ng karton eh, wala naman laman, kulang-kulang. Master, ayan po, Renault. Meron akong load ng Hyundai H1 G4 kg engine, mga master, ay na-dismantle ko na. So hindi ko matanggal yung flywheel, wala akong socket. Pabili muna ako ng socket. Then tatanggalin ko na yung cylinder head. Tapet yung kanyang ano, hindi siya hydraulic, valve adjuster. Ayun po ang makina ng G4 kg. Ayun yung flywheel. Tapos yung mga kalas ko na. And meron akong isang IAS pa sa yun, nakasabit pa yung block. Tapos gagawin ko muna tong duster para mabawas-bawasan tong mga nakabalandra dito sa engine room, mga master. Timing belt to, timing belt. Tingnan natin yung mga makina sa sasakyan. Tinanggalan ng makina. Ito yung duster. Yung duster na nakababa din ng makina. Yung makina. Tapos ito yung isa, Hyundai H1. So maluwang po to, pero pinababa ko yung makina para sa engine room ko gagawin at saka mapalitan ng mga ibang accessories para perfect ang mga ginagawa. May naiwan yung transmission. Tapos canter naman to. Yung IAS nandun, nasa row 4 na tabi ng basurahan, mga master. Basurahan. Ito yung IAS. Anong makina yan po ang puro gasoline po ang mga makina dito, hindi katulad sa Pilipinas na puro diesel. Yung sa Hyundai diesel, IAS diesel din, dito puro ano, mayumid ang panahon. Hindi man ganong mainit, pero lagkit ang pawis, mga master. H1 2015.
So delikado yung design ng Hyundai, nasa gilid yung ABS. So pag na-accident ito, dali kaagad yung ABS module. Ito mga master, update ko po kayo sa Duster. Kuhanin natin, tapusin ngayon. Yan po mga master, ilagay na natin yung pump. Tapos free wheel lang yan, free wheel yung sprocket. Kung nailagay natin yung pulley dito sa timing belt. Tapos niligtas ko na rin yung cylinder head. Ito nga pala yung mga pyesa niya bago lahat ng timing belt, drive belt, tensioner. Bago po assembly siya. Pag hindi ka makaka-order ng belt lang, kasama yung tensioner tsaka idler pulley. Tapos sa drive belt, pag bumili ka ng drive belt, kasama yung idler pulley at saka tensioner bago. So yun ang mga pyesa, mga tornilyo. Then proceed tayo sa oil seal. Napalitan ko na pala ng oil seal to. Bago rin yung oil seal niya mga master. Ayan. Tapos sa harapan, bago na rin ito, pinagpalitan ko. Ang ganda rin ng pagka parang tanga lang hindi pa binuo. Maliit pa yung may group pa. Imbes na malaki protection niya sa langis, kalahati lang. Ito mga master, update ko kayo sa Renault Duster 2015 model. Update tayo mga master. Ito na nalagay na natin yung nalagay natin yung oil pan. Ito pala yung pina-repair ko na drain plug. Pina-oversize ko kasi thread na yung original nya. So imbes na ibalik natin sa dati, pina-repair natin mga master. Then okay na. Tapos dito nailagay ko na yung water pump, yung idler, saka yung oil seal cover. Tapos ito, nilagyan natin ng silicone dito sa mga edges nya para hindi tayo matagasan. Ayan po ang ating, tapos may cover siya pa. Tapos pag lalagay nyo itong plastic cover nya ng mga master, isa lang kasi yung bolt. So kailangan mo munang ikutin kung tatama. Ayan, napaka liit lang ng space. Pag naisara mo yan, tatama dyan. Tama dyan yung yung crankshaft sa plastic. So napakaliit lang ng gap. Tapos ito yung crankshaft lock nya para sa timing. Ito po master, pwede mo siyang ugutin. Ayan po yung bolt kung makikita nyo. Ilalagay ko, nakalock na siya yung crankshaft lock. Tapos meron din siya sa camshaft. Mamaya papakita ko mga master kung paano siya i-timing gamit ang special tools. Meron akong special tools dito na ginawa kasi hindi na ako nagpabili, nagfabricate na lang ako ng special tools para doon sa camshaft. Kasi yung nasa crankshaft, normal bolt lang naman, pwede na dun. So yan po, lalagay na natin yung oil pan. Wala mong silicone to kasi o-ring type yung kanyang gasket. Ayan. Wala rin siyang guide. Walang guide yung kanyang oil pan. So kailangan mo lang itapat sa butas. Tatapat mo sa mga butas mga master.
Tox ang kanyang tornilyo. Ayun mga master, update ko kayo. Nalagay ko lang yung mga tornilyo and then proceed tayo mga master. What's up mga master? Update tayo sa aking duster Renault. So nilagay ko na yung cylinder head. Nilagay ko na rin yung mga valve adjuster, roller at roller arm, yung camshaft. Nagal ko na yung sprocket, pulley. So ito po yung tinanggal ko. Pinalitan natin ng oil seal para walang tagas. Then itong bolt papalitan din natin. May kasama doon sa overhauling gasket ko, no, na kulang-kulang naman. Kunwari naka-box pero madaming kulang. Tapos lalagyan natin yung silicone to kasi hindi siya gasket type, silicone type siya. At papatong natin dito and then lalagay natin yung special tools. Meron akong ginawang, ito yung special tools ko, fabricated. Ganyan lang yan, patong sa dito. Tapos meron siyang bolt dito, naka-bolt dyan. So lagay natin yung pulley. Nakalagay yung special tools sa baba at sa camshaft. Then lagay natin yung timing belt. Yun mga master, yun na lang ang remaining nito. Tapos mga accessories na lang sa ano. And then lagay na lang sa, lalagay yung transmission. Yung harness pala, re-repairin nyo lang yun. Papa-insulate lang ulit sa electrician. Papasa ko dun sa mga electrician dun para kasi dumadami yung mga ginagawa ko. Depending. Meron akong Hyundai H1 kasi meron akong i-Ace. Tapos apat na Camry, Toyota Camry naka-pending. So yun po mga master, update ko kayo. At pag nalagay ko na yung timing, so papasilip ko ulit sa inyo. So dyan lang po kayo at antabayanan nyo ang aking mga kilos mga master. Update tayo mga master na lagay ko na lahat ng ng dapat ilagay. So dito nilalagay yung special tools para sa correct timing. Then ayan yung timing belt, nailagay ko na rin. So tapos yung dito tinanggal ko na yung special tools natin. Ayos na. Ano pa sa CP? CP? Paisa. Paisa? O yan. Ito yung special tools natin. Ayan, pasok na pasok, diba? Pero pag inikot mo yan, hindi papasok dyan sa yung special tools. Tapos naka-sentro dyan sa butas. Hindi mo siya maipapasok dyan sa camshaft. Ang aking ginawang special tools para sigurado. Dati ko pang ginawa to, ito rin na makina yung ginawa ko dati na top overall. Ito siya, tingnan nyo sa screen mga master, for last natin way back 2019 yata, yun. So yun ang timing. Okay na, may fit na lahat ng idler, tensioner, may fit na. So cover na lang to, saka intake manifold, exhaust manifold, and then transmission mga master. So update ko kayo. Malamang nakababa na pag update nito. Palagay na sa transmission mga master. So okay na. Ang laki ng box ng overhauling kit. Tapos
Walang oil seal para sa exhaust. Nasa intake lang. Then wala yung plug, yung cover nito. So ito na lang ang ibabalik ko. Sisilikon ko na lang para hindi tumagas. Ayan. Ganun. So go master. Lunch break kami. Kakain muna. 1 hour later. Update tayo mga master sa Renault. So yan, nilagay ko na lahat ng accessories, big manifold and exhaust manifold. Nilagay ko muna ng temporary at saka itong airbox nya para matakpan lang yung ano. So hindi ko muna bababato ngayon. Bukas na ibababato ko kasabay ng pagsalpak ng transmission mga master. Ang makina nito Renault Duster 2.0 liter. So yan po ang timing guide. Tapos meron ko lang yung date. Wala na, tapos na yan. Finish na mga master. Matulin din tong sasakyan na to. Matulin pa sa ano to, Toyota Rush. Ganda ng manakbo ng ano, kasi ang problema lang talaga itong mga pyesa nito mahal. Halimbawa yung ano, yung radiator, tapos auxiliary fan, yan mahal yan. 1,000, 1,300 yata yung ano, assembly. Kasama yung fan at saka yung radiator. Hindi ako sure dun mga master kung magkano talaga. So yun po mga master, salamat sa panonood. So kita tayo sa next video ko. Shukran Habibi.